Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong updates. Wala pa din nga dito sa official website ng Hiroshima Dragonflies etong ating pambatong si Kai Sotto. 11 players lang yung nandito mga kabasketball. May kinalaman kaya etong pagpayag ng Japan B-League at ng KBL na kunin or ipahiram yung mga players natin para sa ating national team? Ayon doon sa report ni Kinito Henson at Coach Tim Cone, hindi raw gagawing isolation type of team ang ating Gilas Pilipinas. Maganda yan mga kabasketball. Pero bago yan, hihingi muna ako ng isang matamis na like bilang pampagana. Umpisahan na kagad natin to kasi nga dito sa naging interview kay Coach Tim Cone ng One Sports mga kabasketball ay sinabi niya na hindi niya mamadaliin yung progress nitong ating national team. Pagkaraw kasi binigla na abutin nila yung kumbaga yung dulo ng kanilang pagsasanay or yung dulo ng kanilang kakayahan, baka bumagsak silang bigla, no? Disaster ayon sa kanya. So mas maganda raw na unti-untiin. Sa ngayon daw ayon kay Coach Tim Cone mga kabasketball ay kumbaga yung conditioning, yung kanilang pinapractice ngayon, conditioning ng mga players para pagkatapos sa kanila aabutin yung dulo ng kanilang kakayahan. At very excited na nga itong si Coach Tim Cone dito nga sa ipapakita ni Terence Romeo mga kabasketball, dito nga sa report na inilabas ng Spin.ph. Ayon kay Coach Tim Cone, isang willing defender etong si Terence, at kung may maganda raw na sistema ay siguradong maganda yung maipapakitang depensa nito. Yun daw yung hindi masyadong na-appreciate dito nga sa laro ni Terence Romeo. At dagdag pa nga rito ni Coach Tim Cone mga kabasketball ay hindi sila magiging isolation type of team. Maganda yan, no? Kasi sawang-sawa na yung mga Pinoy basketball fans, hindi effective sa atin yung isolation. At dagdag niya pa, no, si Terence Romeo daw ay isang magaling na good breakdown guy, 'di ba? Spot up shooter din siya, coming off the screen. Yun daw yung tipo netong si Terence Romeo, at yun yung gusto niyang gawin bilang opensa netong si Terence Romeo, no? Hindi lang siya basta mag-guardia na sumasalaksak. So maganda yan mga kabasketball, no? Spot up shooter, 'di ba? Coming off the screen. So yun yung mga kailangan talaga natin. Kahit nung nakaraan, no, hindi natin masyadong nakita yung mga ganong klaseng players. Dito naman kay Calvin Abueva mga kabasketball, yung kanyang versatility, 'di ba? Kasi kaya niya maglaro ng maraming posisyon, at yung energy niya na alam naman natin hindi matatawaran mga kabasketball. Yan si Calvin Abueva, no? Yung kanyang pagiging great defender na talagang nakakainis kalaban. Yan yung gustong-gusto netong si Coach Tim Cone. Sana hindi mauwi sa away, no? At sabi niya pa, naniniwala siya na kung dito lang daw sa Asia magdo-dominate etong si Calvin Abueva mga kabasketball. So antabayan na natin kasi marami sa mga Pinoy basketball fans ang nag-request niyan na isama itong si Terence saka si Calvin Abueva. So ayan na mga kabasketball. Dito naman sa naging post kahapon ng Hiroshima Dragonflies sa kanilang Facebook page, ito yun, yung magiging laban nila kontra dito sa Chiba Jets sa 17 mga kabasketball. At pagka pinindot niyo yung link dyan, papasok kayo dito. So dito nakadetalye na, no, yung oras, kung kailan, kung saan. At ito yung mga players mga kabasketball. Papakita ko lang sa inyo kung sino-sino. Yan, si Hiroshima, isa. Papakita ko kung ilan ha. Ito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 10, 11, 11 lang mga kabasketball yung nandyan. So ano ibig ko sabihin? Kahit dito sa kanilang website. So paano yun? Sa Google mga kabasketball, type nyo lang Hiroshima, antayin nyo na lumabas yung Japanese word nya. Yun yung i-click nya para mapunta kayo doon sa official website netong Hiroshima Dragonflies. At dito 11 lang din yung players. Wala nga si Kai Sotto. So anong ibig sabihin niya? Kasi nakikita naman natin si Kai na nandoon na sa Japan, eh. 'Di ba? Doon sa mga press release nila, nandoon si Kai, nakikisama, may mga interviews, kasama kumakain si Kai Sotto, nakikita naman natin, eh. 'Di ba? Ano nangyari? Bakit hindi nila isinasama dito nga sa preseason, sa lineup, etong ating pambatong si Kai Sotto? Maraming pwedeng dahilan.
Una na nga dyan, maaaring hindi muna nila paglalaruin talaga si Kai Sotto sa preseason para maging 100% siya. Or sa kasalukuyan, chinecheck pa nila yung mga medicals ni Kai Sotto kung pwede na ba siya maglaro. Diba? Kasi kung tagilid pa, kailangan pagalingin, pwede sa regular season na siya paglaruin. Sa practice na lang siya isama. So pwede po yun. Isa pang pwedeng dahilan, maaaring inaantay nila yung kumbaga yung pagko-close nung mga, kasi nagbibigay ngayon ng mga 10-day contract itong mga NBA teams diba? Kung hindi pa tapos yan, pwedeng inaantabayanan nila kasi baka hindi natin masabi, baka may mag-offer kahit 10-day contract or hindi natin alam diba? So yun yung pwedeng isa pang dahilan. At ang huli, posible din na totoo itong sinasabi ni Kinito Henson, pwede rin siyang hiramin ng ating national team kasi nga pumayag na raw itong Japan B-League saka KBL na i-include yung mga players natin diyan nga sa Asian Games para sa ating Gilas Pilipinas. So tabayanan natin yan mga kabasketball, manatiling nakasuporta sa lahat ng mga Pinoy na naglalaro hindi lang dito sa bansa kundi maging sa international. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.